All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back dito po sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa, no? Once again, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines, and may God bless and protect the Marcos administration from the kanpon ng kadiliman and their minions. Pag-usapan natin ng maiksi mga kababayan, ito pong walang humpay na pag-atake sa ating first couple, no? Kasi po yung garapatang anay, talangkang pusit na tae vice presidente ng Pilipinas ay walang humpay po ang paninira, pag-aalipusta sa ating first couple, no? Nangangampanya pero hindi po kayang ikampanya ng walang paninira ang kanilang mga kandidato, no? Bago siguro sabihin ang mga kandidato nila, siya muna ay mag-i-speech, no, sa mga kababayan natin at sasabihin ang mga masasamang pananalita laban sa Administrasyong Marcos, laban sa Pangulong Marcos at sa ating First Lady at sa mga ilang membro ng House of Representatives. Bakit di mo banatan ang Senado? Ang Senadong walang kakwenta-kwenta, di ba? O kasi marami siyang kaalyado doon, no? Tandaan niyo ang inyong taing Vice Presidente ng Pilipinas ay puro po kasinungalingan at kawalang hiyaan ang lumalabas sa bunganga nito. Puro po amoy burak ang nabubulok na etat ang lumalabas sa kanyang bibig, no? Yung 20 pesos kilo ng bigas na ipalabas na po diyan po sa Visayas. Kinikriticize po nila yan. Pagkaing hayop daw, pagkaing baboy. Nung inilabas na ang 20 pesos, may reklamo. Nung walang nilalabas na 20 pesos kilo ng bigas, puro reklamo. O ngayon, niilabas, nasasaktan kayo kasi natupad ang pangarap. Kayo, ikaw pusit, ano ang sinabi mo noong nag-a-apply kang Vice Presidente ng aming PBBM? Anong sabi mo? Apo BBM, nag-a-apply akong Vice Presidente mo, ako ang kunin mo. Tutulong ako sa gobyerno mo. O yung pala, tutulong ka sa pagbagsak sa gobyernong Marcos. The very day na 2 months pa lang na umupo ang Pangulong Marcos, nahuli. Nahuli. Kumbaga sabi nila, nahuli ang magnanakaw sa sariling bibig. Nahuli ang sinungaling sa sariling bibig. Bakit? Kasi Gabisaya pa yung sinasabi niya, kasi mga audience niya ay mga taga-Visayas, pero sa akin, ampere po yun mga kababayan. Dahil hindi naman natin naiintindihan yung sinasabi niya sa Bisaya. Ganun ba ang gusto niyong maging presidente? Di ba? Hindi siya presidente ng buong Pilipino, kundi ng mga Visayan speaking. Prejudice po yun. Hindi discriminatory po yun. Buti na lang may mga kasamahan tayo dyan na nag-i-interpret nung sinabi niya doon sa isang rally niya sa isang lugar sa Bisaya. Na from the day pala na lumabas yung sugar fiasco na ang kasalukuyang executive secretary noon ay si Panort, si Vic Rodriguez. Di ba? Nakahanda na pala ang impeachment nila. So, ibig sabihin, ito palang si Sara Pusit ang totoong manggagamit. Yan ang kanilang political tactic. Yun ang plano nila mga kababayan kasi wala talagang bilang itong mga Duterte. Yung sinasabi nga ng false fake Asia na yan noon na sinabi ni Sara Pusit na sa akin na ang presidensiya noong 2022. Pinabulaanan po yan ng false fake Asia. Ang sabi nila nag-survey kami, no? May nag-commission survey noon na pang-apat lang si Pusit sa presidential survey. Ang nangunguna si PBBM, si Lenny, si Pacquiao at siya pang-apat. So, ginamitan nila ng political tactic pero nag-backfire. Kasi nahuli po yung plano nila, no? Nakahanda ng impeachment dahil dun sa sugar fiasco
at tatanggalin si Romualdez para po maisulong yung impeachment, baka ang gawing speaker si Gloria, kakampi nila si Gloria Macapagal Arroyo. Mabuti nilang natunugan ng mga kaalyado ni Speaker Martin. Hindi sila pinayagan. Biruin mo, 2 months pa lang ang Pangulo, plano na palang patalsikin, tapos hindi nyo nakayanan. Anong ginawa nyo? Adik, smuggler, magnanakaw. Nasaan ang mga ebidensya? Wala. Puro po mga laway lang at yung mga hininga nilang mababaho. Ngayon, ano na naman ang sinasabi niya, mga kababayan? Wala na yung bigas kasi itinigil po ng DA. Sinasabi niya na, hanggang simula lang, 'di ba? Nagmamalaki siya. No? Ningas kugon lang 'yan para sa eleksyon. Pero for the sake of complying with the ban ng COMELEC sa mga ayuda, para hindi sabing pinopolitika para lang sa eleksyon, nagdesisyon po ang Department of Agriculture na itigil muna ang rollout sa National Capital Region. Itigil muna ang rollout sa mga kadiwa stores ng 20 pesos kilo ng bigas para po hindi mapulaan na naman ng mga taing pusit, mga anay na garapatang talangka ang utak. Ano ang sabi ng DA? After na ng election, May 12. Malay nyo, dadami pa ang yung bilang ng mga bigas. Di maraming makikinabang. Di ba? Pinupulaan nila natapos yung May 1, tapos na, sarado na. Nagdesisyon Di antayin nyo. Antayin natin sa May 13. Kung ibubukas ulit yan o hindi. Di ba? O doon, kung hindi sila naglabas ng May 13, baka totoo yung sinasabi nyo, pang-election lang. Tingnan natin kung tuto pa rin ni Tio Laurel yung pagbubukas ng May 13. May 12 ang election, May 13, nagbibilangan pa pero wala nang eleksyon. Pwede nang i-roll out ulit yung 20 pesos kilo ng bigas. 10 kilo per pamilya. Di ba? Mga DD-shit nga bumili. Kasi hindi kayo nakikinig, lalong-lalo ka na tamad at tangang bobong vice presidente. Inuulat po yan. Binalita na po, nagsalita yung undersecretary ng DA na ititigil mo na in compliance to the COMELEC ban at para hindi mapolitika. Mabuti pa kami nanonood ng news. Yung mga DD shit, nanonood lang sa mga fake news maker na mga vloggers nila at mga fake news maker na mga social media account nila, mga fake news maker na sinasabing media daw sila. Lalo-lalo na yung fake news na vice presidente. Ano pang hanas niya, mga kababayan, aside sa manggagamit at magna siya? Sinasabi niya ngayon na i-assume na lang natin, isipin natin na si Pangulong Bongbong Marcos ay totoong adik. Bakit? Kasi ayaw daw pong magpa-drug test. Ganun lang? Kayo ba tatanggapin nyo? Wala nga kayong matibay na ebidensya. Sabi niya, isipin nyo na lang. I-assume nyo na lang. Diba? Napakagago. Yan ang gusto nyong gawing presidente. Lahat idadaan sa assuming. Sa na lang, tanggapin na lang natin. Maski na walang ebidensya. Diba? Ang tanga-tanga. Yan ang gusto nyong gawing leader. Nagtatanim ng ebidensya. Sa maling kaisipan. Assume. Ia-assume daw. Assuming daw. Asumera ka kasi. Pilinggera ka. Hindi po yun ang labanan ngayon. Para mapatunayan natin na totoong adik o bangag ang Pangulo, maglabas kayo ng legit at authentic na dokumento o video. Huwag nyo ipakita sa amin yung video nyong peke. Biruin mo yun, Naturing ang vice presidente, mag-a-assume na lang. Paano nakapasabilang abogado yan? So, ibig sabihin, natsambahan mo lang yung bar exam mo kasi you assume the answer to this number is letter A or letter B o baka nag-mini-mini mo ka lang. Ia-assume na lang daw. Tatanggapin nyo ba yon? O yung mga tanga at bobong mga minions nila tatanggapin yon? Pero yung mga minded person, yung mga talagang nag-iisip, yung hindi mo natatanggap ng chismis ka agad-agad, yung mga hindi gullible, yung hindi madaling mapaniwala, mag-iisip yan, magre-research yan. Ba't ko tatanggapin yan? Kung madamay ako sa katangahan mo. Diba? Huwag kayong ganun. Huwag kayong padamay sa katangahan ng taing vice presidente. O ano pa ang kanyang hanas, mga kababayan, ha? Yung kinikwento niya
na si FL Lisa daw ay nandoon habang namatay daw yung isang lalaki dyan sa LA. Ha? Nakulong daw si FL Lisa, yung yatang lalaki na OD. So ina-assume niya, ayan na naman, iniisip niya without proper documentation, without proper evidence na si FL Lisa ay kasamang nagbabangag, kasamang naghihitit nung naoding lalaki dyan sa LA. Nandoon daw siya. O ang tanong, may ebidensya kayo? Nasaan yung ebidensya ninyo? Yun yung nagbabalita dito na yung lalaki, wala nga siya dun eh. Pakita nyo yung police report. Pakita nyo kung nag-mugshot si FL Lisa dyan sa LA, anong presinto. Pupuntahan ko, anong presinto. Pakita nyo lang yung totoong dokumento. Nasaan yung mugshot? Wala. Anong sasabihin nyo kasi first lady yan eh. Siyempre, delikadesa. No? Nakakahiya naman. Bakit? Kung sangkot siya, sa palagay nyo, pakakawalan siya ng LA police? Sangkot siya? Ibig ba sabihin, iwa-whitewash na lang ng mga LA police yan? I don't believe so. Hindi Pilipinas yun. Hindi mga Duterte yun na nagwa-whitewash ng kaso. Diba? Sabi ni Tore, 2 ang libro nyo ng mga blatter. Kayo ang nagwa-whitewash. Kaya, yung bunganga ni Pusit, Pusit nga eh. Anong ibubuga niyan? Burak. Diba? Tama si Castro. Habang lumalayo, nagbubuga ng burak. Wala kang makitang katotohanan sa pinagsasabi niyan kasi wala siyang mapakitang ebidensya. Sabi nga ni Yusek Castro, siya ang source ng fake news. Totoo naman yun. Sino ang leader ng mga fake news maker na mga DD shit? Si taing Vice Presidente ng Pilipinas. Ano pa ang sabi sa kanya ni Yusek Castro? Mag-level up ka. Mag-level up ka ng iyong reasoning. Kasi yung utak mo, hindi ka pa nga nakatuntong sa unang baitang ng hagdanan. Naturingan kang abogado, naturingan kang vice presidente, pero ang utak mo nandoon sa inidoro. Kaya sinabihan kang mag-level up kasi yung mga pinagsasabi mo, nonsense, irrelevant. Biruin mo yung video ng kapatid mo. Ha? Sabi mo, political attack? Really? Tapos sasabihin ng mga minions ninyo, scripted daw yun, ang galing ng director. Really? Anong ginawa ni Polong? Matagal na yun? Hindi niya sinabing scripted yun. Anong sagot niya kaagad? Matagal na yun. Hindi niya sinabing hindi. Nag-acting kami dyan. Nandyan si Director ABC. Nandyan si Director XYZ. Ano ang matinding incriminating sagot ni Polong? Matagal na yun. Ibig sabihin, totoong nangyari. Pero ang sabi ni Pusit, political attack. Diba? Napaka-irrelevant, napakalayo ng kanyang sagot. Yan ang tunay na lutang. No, dinaig mo pa si Leni Robredo na nanay ng mga kakamping sa pagkalutang. Kung si Leni 4x40 lang, o yung electric current, o kung ano-anong pinagagawa niya because of during that campaign period. Pero mukhang mas matalino at malayo pa, malayo ka kay Leni Robredo pagdating sa mga reasoning, pagdating sa mga pinag-aralan kasi ikaw, wala kang class. Hindi tulad ni Leni Robredo, ang dami niyang PhD. Ikaw, anong PhD mo? PhD sa pagkaburak, PhD sa masangsang ang amoy ng pag-uugali, PhD sa pagkakurap, PhD sa pagpapapatay ng mga tao o animal. Lahat na po nasa kanya na, mga kababayan. 'Di ba? Ngayon, yung taong binabalahuran nila, gusto lang pabagsakin, ano ginagawa? Deadma. Kaya galit na galit sila. The president will not stoop to your level of gutter politics kasi hindi niya nature yan. Ang sa kanya, trabaho lang. Kasi kung papatol sa dyan, anong klaseng tao si presidente? Di naging katulad mo na lang na classless. 'Di ba? Ano ang class ni Pusit? Class T.
ano yun? Tukmol. Di po ba? Oh, class T, talangka. Oh, talangkang tukmol. Di ba nananahimik lang yung force couple natin, no? They'll just keep doing their job. Si FL Lisa walang mandato, pero nagtatrabaho para sa bayan. Ha? Ang tanong, pinapasahuran ba siya? Di ba? Ano nang naitulong? Ha? Tinatanong nga siya ni Ortega itong si talangkang tukmol eh. Ano na ang naitulong ng inyong talangkang tukmol na vice presidente sa ating bayan? Hindi sa Davao City, sa buong Pilipinas. Compare to FL Lisa. Ano ang project ni FL Lisa? Look at the Pasig Esplanade. Look at the National Arts Museum. Love for all. Ha? The mobile love for all. Meron kang ganon? Wala! Oh! Then you are chastising, maligning the first lady? Weh! Ikaw ang namumulitika, talangkang tukmol. Mag-level up ka. Ang babaw ng utak mo, no? Malabo ang utak mo, ha? Malabo pa sa sabaw ng pusit. Sabi nga ni Mike Abe, no? Malabo pa sa sabaw ng pusit. Ha? Mag-level up ka? Wala ka eh. Kung baga, ikaw, eto, yung mga pinaspasaringan mo, sinisira mo, nandun, no? 1 mile away sa'yo. Hindi ka nga makita eh. Kumbaga, nasaan na siya? Ayun, na-disappear, parang ghost. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.